So again, good afternoon po sa lahat ng mga kapatiran po natin at sa mga nanonood po sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. Amen. Today is the second Sunday of the month of April 2026 at ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa Book of Judges. Amen. Praise God. Sino po dito ang nakapagbasa na ng Judges chapter 20? Pakitaas po yung kamay. Tatatlo po sila. Yung iba po, hindi nyo po nabasa. Amen. Sa mga nagbasa, ano po yung natutunan nyo po sa kwentong ito? Meron po ba? Nung nabasa nyo po itong verse na to, ano po yung pumasok sa isip nyo? Or hindi nyo po siya na-appreciate? Or hindi nyo po siya naunawaan or naintindihan? Amen. So I hope that through this Sunday service, through this message, maunawaan natin siya at mas makita natin yung malalim pa nitong kahulugan. Amen! So, sino po dito yung mga first time pa lang na mapapakinggan o malalaman ang kwento na mangyayari sa Judges 20? Amen! Connected po ito sa naging message natin noong nakaraang linggo bago po tayo ng Holy Week. Amen! Kasi nagkaroon tayo ng 2 Sunday services about the triumphal entry. Amen! Si Sister Lucy. At yung last Sunday, yung Resurrection Sunday. Kaya 2 linggo ang nakalipas bago natin siya muli ipagpapatuloy. Amen! So let us all stand at basahin po natin ang ating scripture reading na matatagpuan po sa Judges chapter 20 verses 1 to 2. That's 3. Kaya nagpunta sila sa Bethel at doon nanangis. Nanatili silang nakaupo sa presensya ni Yahweh at maghapong hindi kumain. Naghain sila ng mga handog na susunodin at handog pang kapayapaan. Muli silang sumangguni kay Yahweh. Noon, ang kabayan ng tipan ng Diyos ay nasa Bethel. Sa pag-iingat ni Pinehas na anak ni Eleazar at apo ni Aaron. Ang tanong nila, lulusubin po ba namin muli ang mga kapatid naming Benjaminita o titigil na kami? Sumagot si Yahweh, lumusog kayo muli at bukas na umagay pagtatagumpayin po kayo laban sa kanila. Tayo po manalangin. Panginoon, alam ko po na marami po sa amin, kagaya ko po ang first time po mapanood, mapakinggan, malaman ang kwentong ito sa Biblia mo, Panginoon. Naniniwala ako na hindi mo po ito ilalagay o isusulat sa Bible kung wala po itong kabuluhan. Kaya Lord, naniniwala din po ako sa araw na ito na may kabuluhan ng pag-aaral na ito dahil nais mo pong matutunan namin ang nangyari sa mga Benjaminita at sa mga Israelita. Ano po ba ang dapat namin malaman? Ano po ba ang nais mo pong sabihin? Kausapin mo po ang bawat isa sa pamamagitan ng iyong banal na spirito upang ang spirito mo na po na nasa amin ang siyang magpapaliwanag nito at magsasabi sa bawat isa sa amin kung paano po ba kami makakalilate sa kwentong ito. Ito po ang aming panalangin sa matalis na pangalan ni Jesus. Amen. Please. Kaya palapakan natin ang ating Panginoon at pwede na po tayong maupo. Amen. To tell you honestly, after po nating makilala at mapag-aralan ang 12 Judges sa Book of Judges, parang ako po ay tinatamad na natapusin po ang librong ito. Amen! It question, ilang chapter po ang meron sa Book of Judges? 21. Anong chapter na po tayo? 20. So, ilan na lang po after this message? Isa na lang at graduate na tayo finally sa Book of Judges. In fact, bago po ako pumunta ng US, ito na po yung naiwanan nating message. But praise God, kasi bago ako pumunta ng US, natapos natin yung 12 na Judges. Natapos ito sa kwento ni, sino po? Si Samson. At pagbalik ko po dito, ay nakilala po natin si Micah at yung kanyang inampon na Levita na ginawa niyang pari. Amen! Judges 17 and 18. Then after po ni Micah, meron na naman pong panibagong Levita na nakilala natin last Sunday nung tayo ay nag-aaral ng Book of Judges. Amen! Ano po ang pangalan ng Levitang ito?
Ano po? Wala. Amen. Wala po siyang pangalan at maging yung kanyang concubine or kinakasamang asawa maliban sa kanyang tunay na asawa. Amen. At ang dalawang huling chapter ng Book of Judges ay connected sa Levitang ito. Amen. So meron na lang po tayong last 3 chapter. 19, tapos na natin. 20 na tayo, then 21. Connected po ang tatlong chapter na ito. Amen. So, sabi po nila, inilagay po ng Diyos ang mga kwentong ito dahil nais niya na makarelate o matuto tayo. Hindi lang sa buhay ng mga judges na nasa Book of Judges, but rather, maging sa mga ordinaryong tao o mga leader kagaya ng Levita na namumuhay ayon sa kung anong na lang ang kanilang nanaisin. Amen! Dahil nakita natin na ang tema ng Book of Judges ay, ano po ang naging tema po nito? Ang mga tao ay wala pong hari. Amen? Wala pong pinuno, kaya nga po nagbigay si Lord ng mga judges para ibalik sila kay Lord. Amen! Subalit ano ang sumusunod na nangyayari? After mamatay, mawala ng judge na yon, babalik na naman sila sa kasalanan hanggang sa sila po ay mahihirapan at sasalakayin. At sila po ay magre-repent at hihingi ng tawad sa Diyos. At bibigyan sila ng panibagong tagapagligtas. Amen! At kung wala silang tagapagligtas, sila po ay magkakasalang muli at babalik na naman sa kanilang nakapalian. Amen! Dahil nga po sila ay naghahanap ng hari na magliligtas sa kanila. Pero ang tanong, wala po ba talaga silang hari? Meron o wala? Meron. Sino po yung hari nila? Si Yahweh, ang Diyos. So, mali po yung kaisipan nila na naghahanap sila ng pinuno dahil meron po silang pinuno at ito ay ang Diyos mismo. Amen! Kasi po, ang naging problema po ng mga Levitang, ang mga Israelitang ito, nakita kasi nila yung mga kalaban nila o yung mga ibang bansa na ang hari nila ay, ano po, Diyos po ba o tao? Tao. So, naiisip nila na dapat sila din ay pangunuhan ng tao. Subalit, muli nakakalimutan natin na ang Yahweh, ang Diyos, ang tunay nating pinuno o hari. Amen. So, ito po yung mga sasagutin natin after the story. Ano ang natutunan mo sa kwento at nasaan si Jesus sa kwento ito? So, nawa, lahat po tayo ay magsulat at labas po natin ang ating mga Bible para po sabay-sabay po natin matutunan ang mga leksyong ibibigay ng Diyos sa atin sa araw na ito. So, ito po yung ating mga naging judges na napag-aralan. Pwede po bang banggitin natin yung pangalan nila isa-isa at isipin nyo kung naaalala nyo pa sila. Amen! Sino yung first judge nila? Si Otniel. Sumunod si Ehud, Shamgar, Deborah, Gideon, Tola, Yair, Jephthah, Ibsan, Elon, Abdon, at Samson. Question, naaalala niyo pa po ba sila? O see, hindi na natin naaalala. Kasi nga po, ano po, first time lang natin yung napakinggan. Amen. Dahil, sabi ko sa inyo, mas magkakaroon po tayo ng familiarity sa mga judges na ito kung tayo mismo ang mag-aaral patungkol sa kanila. At hindi po tayo depende sa napapakinggan lang natin. Amen! Kasi ako for sure naaalala ko po sila kasi ni-research ko po sila at nakinig ako ng maraming preaching about them. Pero ang tanong, kayo po ba? Nagkaroon po ba kayo ng intensyon para mas makilala nyo lalo ang Panginoong Jesus tungkol sa kwento ng mga taong ito? Amen! Again, papasok po ang intention. We should have the intention to learn the Word of God. Dahil kung wala tayong intention or talagang initiative na gawin ito, hindi po tayo magsisimula mag-aral. Amen! Praise God. So may panonoodin po tayong video clip, ayan, para po ma-recap natin yung nangyari sa kwento ng Levitang ito. Ano po ba yung nangyari sa Kabanata chapter upang ma-connect po natin ang Judges chapter 20. So let's watch this video clip.
The book of Judges tells a wild story filled with dramatic events and intense emotions. It's a time of heroes and bad guys where the lines between right and wrong often blur. A time of faith and betrayal where loyalty is tested and trust is fragile. The Israelites freed from Egypt are now in Canaan, the promised land. They're supposed to be God's people, chosen to follow his ways and uphold his laws. They're supposed to follow God's rules, but they don't. They stray from the path. They start worshipping idols and doing bad things, turning away from their faith. Judges chosen by God save them, but they keep sinning, falling back into old habits. Judges chapter 20 shows us this cycle of sin and redemption. It shows what happens when people sin, the consequences of their actions. It shows how much we need justice and God's help to guide us. The events of Judges chapter 20 come from the terrible incident in Judges chapter 19, a story of horror and tragedy. A Levite and his concubine looked for a place to stay in Gibeah, a Benjamite city, hoping for hospitality. An old man offers them a place to stay, showing kindness in a time of need. But the men of the city surround the house, driven by wicked intentions. They want the Levite for their evil desires, a demand that shocks and horrifies. The old man offers his own daughter and the Levite's concubine instead, a desperate attempt to protect his guest. The men hurt the concubine all night, a night of unimaginable suffering. She is found dead on the doorstep in the morning, a tragic end to a night of terror. The Levite, after finding his concubine dead, is filled with sadness and anger. He takes her body and cuts it into 12 pieces. He sends these pieces to all the tribes of Israel. This terrible act shows how bad things have become. It's a desperate call for justice. It's a call for everyone to come together against this evil. The Israelites, when they see the pieces of the Levite's concubine, are horrified. They understand how serious this is. The sin in Gibeah isn't just against the Levite and his concubine, it's a sin against God and against their whole society. The people meet at Mizpah, a place where they make agreements with God. They are united in their anger and their desire for justice. The Israelites gathered at Mizpah decide to confront the tribe of Benjamin. They first ask about what happened. The Levite tells the horrible story. The Benjamites, instead of saying the act was wrong, defend the men who did it. This makes the other tribes even more determined. They want to see justice done. They know they can't let this wickedness continue. Before going to war, the Israelites ask God for help. They ask God which tribe should lead the fight against Benjamin. God answers, saying, Judah will go first. Asking God for help is important. It shows they know this isn't just a fight between tribes, it's a fight for what's right. It's a fight against evil. The war against Benjamin is hard and bloody. The Israelites, even though they have more men, lose at first. The Benjamites, who are good fighters, push them back twice. The Israelites cry to God, asking why this is happening. They ask God if they should keep fighting. God tells them they will win. He tells them how to beat the Benjamites. On the third day, the Israelites trick the Benjamites. They make them leave the city and then attack them. The Israelites, with God's help, win. But many of their men died in the fighting. Almost all of the Benjamites are killed, with only 600 men left alive. The Israelites now have to deal with what they've done. The events of Judges 20, while happening long ago, are important for our faith. They are not just historical events, but lessons that resonate with us today. They show us that we need a perfect judge and saviour, someone who can truly understand and guide us. The judges of Israel, even though God chose them, weren't perfect. They were human and had their own flaws and limitations. They made mistakes just like everyone else. Their errors remind us of our own imperfections and the need for divine guidance. The cycle of sin, judgment and rescue shows us something important. It highlights the recurring nature of human failure and the need for redemption. It shows us that people can't create lasting peace and goodness on their own. Human efforts alone are insufficient. The terrible fighting, even though it was for justice, shows us that we need a different kind of kingdom. A kingdom not built on human efforts but on divine principles. This kingdom isn't built on fighting or revenge. It is founded on peace, love and understanding. It's a kingdom of kindness and forgiveness, a place where people support and uplift each other. The Israelites always asking God for help shows us they need him. Their dependence on God is a lesson for us all. It points to the coming of the Holy Spirit, who would live inside believers and guide them. This divine presence is essential for true transformation and guidance. Judges 20 shows us what happens when people sin. It reveals the consequences of turning away from God's guidance and the chaos that ensues.
It shows us how important justice is and how a lack of it can lead to suffering and disorder. It also highlights the importance of working together, supporting one another in times of need. And most importantly, it underscores the necessity of asking God for help, seeking His guidance in our lives. But it also points to the hope we have in Jesus Christ, who is our ultimate deliverer. He is the perfect judge who embodies fairness and righteousness. He always judges fairly and forgives our sins, offering us a chance for redemption. He is the Prince of Peace who brings tranquility to our troubled hearts. He brings us back to God, bridging the gap created by our sins. And He creates a kingdom of love and justice where we can live in harmony. The events of Judges 20, although sad, show us that we need a Saviour. They highlight our inability to overcome sin on our own. They remind us that we can't stop sinning on our own. Our efforts are not enough. We need someone greater than us to save us. We need Jesus, who is our true Saviour. He can truly forgive us, give us lasting peace, and restore our broken lives. He gives us hope for a good future filled with His love and grace. Because Jesus died on the cross, He took on our sins and defeated them. He defeated sin and death, offering us a new beginning. He gives us new life filled with joy and purpose and a promise of forever and eternal life with Him. Free from the bad things that happened during the time of the judges, we can look forward to a future with hope and peace. Are you ready for the next chapter? Thank you, Lord. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. I know Judges from the video itself, marami na po tayong nalaman at natutunan sa kwentong ito ng Book of Judges chapter 20. Amen! So tanungin mo yung katabi mo, kapatid, handa ka na bang makinig? Amen. Tanungin mo yung sarili mo, handa na ba ako makinig? Baka yung sarili mo yung kailangan mong tanungin. At hindi yung katabi mo. Amen! Praise God. So let's open our Bible sa Book of Judges chapter 20 and let's start reading verse 1. Ayan. So sabay-sabay po natin basahin verse 1. Ang mga Israelita mula sa Dan sa gawing hilaga hanggang sa Beersheba sa timog at mula sa Gilead sa silangan ay nagtipon-tipon sa Mispa sa harapan ni Yahweh, kasama ang pinuno ng bawat lipi. Question, bakit po sila nagtipon-tipon, yung mga Israelites? Dahil sa nangyari doon sa concubine, asawa ng yung concubine na ginakasa ng mga lalaki, Benjaminita. Amen. Subalit, ano pa talaga yung pinaka naging call or action para sila ay magtipon-tipon? Dahil sila ay pinadalahan ng parte ng katawan ng concubine. Amen. When I say concubine, I hope nagkaunawa tayo na ito yung mistress ng Levite. Amen. Yung kanyang kabit. I'm sorry with the term. So, from the word kabit, mistress, makikita natin na yung Levite ay namumuhay sa immorality. Amen. Dahil siya po ay may asawa at siya ay pinunong pari, subalit siya po ay mayroong kinakasamang maliban sa kanyang asawa. Ayan. At pinadalhan niya po ang bawat Israelita o tribo. Ilan po lahat ang tribe o tribo ng mga Israel? 12. So ilan po yung pinadala niya? 11. Amen. Kasi nga yung pang 12 ay ang mga Benjaminites. Amen. Or Benjamites. Amen. Praise God. But before that, ano po yung title ng message natin? Sa Bible niyo po, sa Tagalog, ano po ang pamagat nito? Pakilakasan nga po. Naghanda ang Israel upang digmain ang Benjamin. Okay, naghanda ang Israel upang digmain ang Benjamin. Sa NIV version, the Benjamites punish the Israelites punish the Benjaminites or Benjamites. Amen. Clarification lang po. Pareho lang po yung word na Benjamites sa Benjaminites. Amen. Ulitin ko lang po, pareho lang po. Ayan, ito yung pamagat niya sa English. The Israelites punish the Benjamites. Shortcut lang po yung Benjamites, pero pwede rin pong Benjaminites. Okay, so we will use that word interchangeably para hindi po tayo malito. Again, sabihin nyo nga po, Benjamites. Benjamites. Benjaminites. Benjaminites. Ayan, so sino po yung mga yon?
Sila po yung panghuling tribe, amen, na anak po nino ni Jacob, kanino po? Kay Rachel. Ayan. At ang pangalan ng pinakaninuno nila ay sino po? Sila lang ay nanggaling kay Benjamin. Amen. Ewan ko ba? Kagabi bigla akong pinanood yung private Benjamin. Amen. Kasi nakita ko siya sa YouTube ko. Tapos naalala ko, oo nga, no, Benjamin pala yung magiging topic natin ngayon. Yung sundalo din po siya doon. At nabanggit doon yung term na Civil War. Amen. Sabihin nyo nga po Civil War. Civil War. Ayan, kasi later may encounter natin sa picture yung Civil War. Ang ibig sabihin ng Civil War, it is a war within a country. Amen? It's a war o labanan sa loob mismo ng isang bansa. Amen? Hindi siya world war. Amen? Kasi kapag world war, naglaban-laban yung magkakaibang bansa. Amen? So sa Civil War, civil kasi within a certain jurisdiction or territory po, yung gera. Amen? Kaya nga, usually may gera kapag may mga nag-aalsa o yung mga agusaya o yung mga rebelde na Pilipino din at ang kinakalaban nila ay ang authority or ang government. Amen? Kaya nagkakaroon ng war o civil war within the country. Ayan. Okay. So let's continue. Verse 2. Wala yung mic. Okay. Basahin natin yung verse 2. Kasama ang mga pinuno sa bawat DP. Amen. Lahat-lahat, ilang sila? Umabot po sila ng 400,000 na soldiers po ang nagtipon-tipon. Ang pangyayari nito ay nakarating sa kaalaman ng mga Benjaminita. So, all of a sudden, na-inform ang mga Benjamites or Benjaminites na yung mga katribo nila ay nagsama-sama. Ang mga soldiers na yun umabot ng 400,000. Bakit kaya hindi sila invited? Amen! Hindi sila invited dahil yun pala sila po pala ang lalabanin, sulusubin, or gegirahin. Ayan. Pagpatuloy po natin. Okay. Ang tanong ng mga Israelita, paano ba naganap ang kasamaang ito? Amen. In English, and the people of Israel said, tell us, how did this evil happen? Of course, nagtataka sila bakit sila pinatawag. Amen. So of course, may dahilan. Kaya sila nagtipon-tipon. Thank you. And normally, praise. And normally, ang ginagawa pong initial action ng isang tribe para tawagin yung ibang tribe niya dahil meron nga po silang kakalabanin or negirahin ay magpapadala siya ng part or chop-chop body ng isang hayop. Amen. But this time, hindi chop-chop body ng hayop ang pinadala sa kanila, kundi katawan ng isang babae o ng tao. Amen. And in the same meaning, kaya po sila nakareceive doon yung mga leaders dahil meron nga po silang gigirahin. So ikaw, na pinadalahan, pupunta ka doon at aalamin mo kung sino yung gigirahin natin at bakit natin sila gigirahin. Ano ba yung ginawa nila? Ano ba yung kasalanan nila? Amen. So, paano ba naganap ang kasamang ito? Let's read verse 4. Ang pangyayari ay sinalaysay ng Levita. Ito po yung Levita na may kinakasama kong concubine. Sinalaysay ng Levita na asawa ng babaeng pinaslang. Kami ng aking asawang lingkod, okay, hindi niya po talaga ito asawa, ay nagdaan sa Gibeya na sakop ng mga Benjaminita upang doon magpalipas ng gabi. So, saan sila papunta? Sa Gibeya. At sino po ang nakatira sa Gibeya? Ang mga Benjaminites or yung pang-12 na tribe ng mga Israel. Kinagabihan, ang bahay na tinutuluyan namin ay pinaligiran at pinapasok ng mga taga-Gibeya at gusto akong patayin. Amen? Tama naman po ba ang kanyang kwento? Amen. Ngunit sa halip, hinakasan nila ang aking asawa hanggang sa siya'y mamatay. Inuwi ko ang kanyang bangkay, pinagputol-putol at pinadala sa bawat lipi ng Israel. Amen. But hindi niya dito hinailay na meron siya pa rin kasalanan. Amen. Na kung hindi dahil sa kasalanan yon, hindi madadamay yung babaeng ito na pinatay. Amen. At
Kung ipinagtanggol niya yung babae, malamang hindi rin patay ang babae ito. Amen? Kaya nga diba nung last time, kinukumpara natin ang libitang ito doon sa matanda na nag-invite sa kanila sa bahay niya. Amen? Kasi diba, yung matandang yon, willing siya na i-sacrifice yung dalaga niyang anak para yun ang kahasayan ng mga lalaki at hindi yung lalaking libita. Amen? But itong lalaking ito, siya pa ang nagtulak. Di ba naalala niyo, siya pa ang nagtulak doon sa asawa niya, pinalabas niya para gahasain. Kinat niya yun, inalis niya yung part na yun sa kwento niya. Amen? Di ba ganun tayo minsan, pag magsusumbong tayo, yung kulang, kulang or yung kwento natin, yung in favor natin. Amen? Kaya kami pong mga abogado, pag may mga nagre-reklamo sa amin, papakinggan namin yung kabilang panig ng kwento. Dahil sigurado yan, maraming kulang sa information na sinasabi niya. At ang sasabihin niya lang sa iyo ay ang mga parte ng kwento na pabor sa kanya. Amen? Hindi niya dito sinabi na siya mismo ang natulog doon sa labas ng bahay ng babae para ibigay o isurrender itong gasain ng mga lalaking Benjaminita. So, papasok po dito yung kasalanan about homosexuality, yung intercourse or pagsisiping ng lalaki sa kapwa lalaki. Amen? Dahil yun po, yung isa sa napakalaking kasalanan po nila dito na nakita natin nangyari at ginawa na doon sa Sodom and Gomorrah. Amen? Subalit dito, ang gumagawa na ay ang mga Israelita mismo. Amen? Praise God. Napakasama at karumal-dumal ang ginawa nilang ito sa atin o sa atin. Kayong lahat ng narito ay mga Israelita. Ano ngayon ang dapat nating gawin? So is now seeking for justice dahil doon sa ginawa sa babaeng concubine. Let's read verse 8. Sabay-sabay silang tumayo at kanilang sinabi, isa man sa amin ay hindi mo na uuwi sa sariling bahay o tolda. Ito ang gagawin natin. So napaklaro na po sila. Magpapalabunan tayo kung sino ang unang sasalakay sa Gibea. Amen? Ang ikasampung bahagi o 1/10 na bilang ng ating mga kalalakihan ang mamamahala sa pagkain ng hukbo. Amen? So, sa bawat tribe, yung 1/10 or isa sa 10 na mga lalaki ay uuwi o babalik sa kanilang lugar para sila muna ang mamahala at magpakain sa mga tao nila. Amen. So ilang percent yung aalis sa bawat tribe? Yung 1/10, ilang percent yun? 10%. Amen, 10%. So, question, ilan ngayong percent ng mga Israelita sa bawat tribe ang lalaban sa Benjaminites? 90%. Amen. So 90% ng sundalo nila, lalaki nila ay lulusog at papatayin ng mga Benjaminites. Then yung 10% ng kalalakihan ay uuwi para alagaan yung mga asawa at babae doon. Amen. Malinaw? Ang natitira naman, ang magpaparusa sa Gibea, ilang percent yung magpaparusa? 90. Dahil sa kawalang hiya ang ginawa nila sa Israel. Kasi talagang for them, this is a very strange sin. Amen. Kasi nga po, wala pa po sa kanila ang na-involved sa ganitong kalasuan or kasalanan. Amen. And nakita natin how the Lord punished, yun nga po yung Sodom and Gomorrah, and hindi nila matake na mayroon po silang tribe na gagawa ng same na kasalanan ito. Amen. Kaya ang mga kalalakihan ng Israel ay nagkaisang salakayin ang Gibea. Ayan, so ito po ang mapa ng Pilipinas. Hindi po, kung nakikinig po kayo, ay gusto ko lang kung bumalik yung attention nyo dito sa harap. Kailangan ko po yung magic wand. Ayan. Question, yung buong mapa po ba na yan ay buong part ng Kanaan? Yes or no? No, kasi ito nga po yung Ilog Jordan. So, nakikita mo ba ako sa live? Ang Kanaan po dyan ay ito lang po. Maliban sa part na ito. Nakikita niyo po ba yung Manase, Gad, Ruben? Ano po itong tatlong tribe na ito? Ito po yung tatlong tribe na nagpaiwan sa ano bang side ito kasi? East-west. Western part or side. At hindi sila tumawid sa Jordan River. Kaya nagsettle po sila dito sa part na ito
na hindi po yan part ng promised land. Ito lang po yung Kanaan. Amen. So nakikita niyo po sa mapa na ito kung saan po nagsettle ang, yan, praise God. Kita niyo na po yung red dot. Ito po yung Jordan River. So ang Kanaan ay yan lang po siya. Yan lang po siya. Hindi po kasama ang part na ito dahil yan po yung mga tribe na hindi po tumawid. Nalala niyo po yung kwentong yun. Nakita niyo how important yung bawat chapter ng Old Testament bago tayo pupunta sa kwentong ito. Di ba na-exhort natin na may tatlong tribe na hindi tumawid sa Jordan River? Sina Ruben, si Gad, at si Manasseh. Pero yung Manasseh, makikita natin na hati sila sa dalawa. May kalahating portion na iwan, yung kalahati tumawid. So, 2.5 tribe ang hindi tumawid. Question, nasaan dyan ang tribe o ang lokasyon ng mga Benjaminites para ma-visualize natin yung area na lulusubin nila? Saan sila pupunta? Babasa nyo na yan. Benjamin, napakaliit lang. Diyan lang po ang portion na napunta sa Benjamin. Amen. And again, kaya hindi po pare-pareho yung laki ng lokasyon or lupa nila dahil nakabase po yan sa kanilang populasyon. Amen! Dahil may mga like tribo, si Manasseh, mas marami siyang naging anak. So ito po si Ruben, at malapit po yan sa Jerusalem. Ito po ang tribe ng Judah, halos kadikit lang ng Benjamin. Ito po yung Judah, ito po yung Benjamin. Diyan po sila lulusob. Lahat po ng nandyan. Pupunta po dyan para patayin po yung mga Benjaminites. Amen! Malinaw po? Okay, let's continue to read verse 12. Ang mga Israelita ay nagpadala ng mga sugo sa lahat ng lugar na sakop ng Benjamin at kanilang ipinasabi, napakasama nitong ginawa ninyo sa amin. Ibigay niyo sa amin ang mga taga-Gibeang gumawa nito at patayin namin para mawala ang salot sa buong Israel. So, inas po ng mga 12 tribes or 11 tribes na isurrender o isuko ng mga Benjaminites itong mga culprit o mga gumahasa at pumatay sa babae. Question, sinurrender po ba nila ang mga may sala? Hindi. Ngunit hindi ito pinansin ng mga Benjaminita. Hindi pinansin ng mga Benjaminita ang mga Israelita. Sa halip, basahin po natin verse 14, nagtipon-tipon pa sila sa Gibea upang lumaban sa ibang liki ng Israel. So nakita niyo po na itinagtanggol pa po nila yung mga kamag-anak nilang makasalanan. Nakita niyo po how sometimes sa family natin, kahit na nagkasala sila, blood is thicker than water. Di ba yung lagi sinasabi, blood is thicker than water? Kasi kapatid mo yan, kamag-anak mo yan, related yan by blood. Ipagtatanggol mo sila. Amen. Subalit sabi ng mga pastors and exhorter and preacher, sabi nila, wala na sanang magiging gera kung sa simula pa lang ay isinuko at isinirender na nila ang mga gumahasa. Dahil may batas sila na binigay ni Yahweh na kapag nagkasala sila at ang parusa nito ay death penalty, dapat patayin at parusahan ayon sa batas ng Diyos ang mga may kasalanan. Amen! Naalala niyo nung pinag-aaralan natin yung book of Leviticus and Numbers na kahit yung mga bata na sumasabat o sumasabat or sumasagot sa magulang nila ay babatuhin, papatayin. Naalala niyo yung kapag pumatay ka, papatayin ka din. Kapag nagnakaw ka, puputulin yung kamay mo. Nakita niyo yung mga bawat laws na yon. So, napaka-simple question. Ginahasa ba nila yung babae? Yes or no? Nagkasala pa sila? Yes or no? Dapat ba silang patayin? Yes or no? Yes, ayan. Subalit, hindi po nila surrender at sila pa ay lumaban sa mga Israelites. So, sinabi ng Israelites, yun yung 11 tribes. Amen? So, Israelites, 11 tribes versus Benjaminites. Amen? Malinaw po? Basahin natin verse 15 at tanong, sino pa po dito ang nakikinig? Amen. Nakakasunod pa po ba tayo? Okay, verse 15. Nang araw rin iyon, nakatipon sila ng 26,000 na kawal
bukod pa sa 700 na piling kawal ng Gibeah. Ilan po ang team ng Benjaminites? 26,000 versus 400,000. Grabe no, ang laki ng kalaban nila. 16. Sa kabuuan ay kabilang ang 700 na piling kawal na pawang kaliwete at kanya-kanyang patamaan ang ng tirador ang higla ng buhok. Amen. This is funny about the Benjaminites or Benjamites. Bakit? Ano yung specific na kakaiba sa kanila? Majority of them are left-handed. Kaliwete, majority po sa mga Benjaminites ay left-handed. Samantala kung titignan natin yung ibig sabihin ng pangalan nila, they are considered as son of the right hand. Son of the right hand sa kamay ng right na ng Diyos. Subalit sila po ay naging kaliwete. Hindi ko po alam kung bakit po ganun yung nangyari. Subalit yun po ang mga napansin po ng mga Bible scholars that most of them are kaliwete. Sino po dito yung mga kaliwete? Ay talaga po, kaliwete. Alam niyo po, kapag kaliwete po yung isang tao, talagang kaliwete na po yan. Amen. Kasi ang problem natin, tinitrain silang maging right-handed. Pero hindi po kasi inborn po talaga yun. Amen. Verse 17. Ang mga Israelita naman ay nakatipon ng ilan? 400,000 na kawal na pawang bihasa sa digmaan. So again, 26,700. Ayan, kasi meron tatlo 700. Versus 400,000 na Israelites. Let's read 18. Ang mga Israelita ay nagpunta sa tabernakulo sa Bethel at doon tinanong nila ang Diyos. Ano yung tanong nila sa Diyos? Ang linglipi ang unang sasalakay sa Benjaminita. So tinanong nila si Lord kung sino daw ang unang lulusog. And makikita natin mamaya na mayroong mali sa tanong nila. Bakit? Dahil pinapangunahan na nila ang Diyos. Sa papaanong paraan nila pinapangunahan ng Diyos, tinatanong na nila agad kung sino ang unang lulusog. Hindi pa nila tinatanong kung lulusog pa sila o hindi. Nakita niyo po yung difference? Hindi po nila tanong, lulusog po ba kami, Lord? Will niyo po ba salakayin or patayin namin ang mga Benjamites na ito? Nakita niyo po, sometimes sa buhay natin, mali po yung tanong natin kay Lord. In other words, parang pinapangunahan na natin siya. Parang dito po sa tanong, instead na ang tanong nila ay, lulusog po ba kami? Ang tanong nila is agad, sino ang lulusog? So, yung tanong na kung lulusog pa sila or hindi, kaninong galing na desisyon yun? Sa kanila. So, hindi na nila in-ask kay God kung lulusog pa ba sila. Basta, ang tinanong na nila agad, sino ang mauuna? Amen. Tanong, ano ang naalala nyo ngayon na tanong nyo kay Lord na ay mali pala yun? Kasi nga, mayroon pa pala akong dapat unahin tanongin. Bago ko yung tanongin. Amen. Malinaw po. Sumagot si Yahweh, pero sinagot pa rin sila ni Lord. Amen. Kasi nga God answers our question. Sino daw ang unang lulusog? Ang lipi ng Judah. Nakita niyo po ba sa mapa kanina nakadikit lang ni Benjamin yung Judah? Nasa baba lang po sila. So, ang first tribe daw na lulusog ay ang Judah. Ayan. Napabasa niyo po ba yung civil war in Israel? Ngayon po ba malinaw na kung ibig sabihin ng civil war? It's a war within a country. Amen. Question. Nakikita niyo po ba ang pagkaibahan ng gerang ito sa mga gerang na pag-aralan natin sa Book of Judges? Tanong, sino ang mga ginigera o kinakalaban nila sa mga naunang kwento? Ibang lahi, ibang bansa. Pero dito, paano po ito na iba doon? Dahil dito po sa kwentong ito, ang kalahi na po nilang Israelita mismo ang kanilang papatayin at lulusupin. Amen. Sometimes, say for example, within the family, pag lahat, for example, ay same church or same na born again, the rebuke will come from within the church itself. Amen. Praise God. Kinabukasan ng umaga, ang mga Israelita ay nagkampo sa tapat ng lungsod ng Gibeah. Yan po nakatira yung mga nang-rape. Pinaharap nila sa lungsod ang kanilang hukbo upang ito'y salakayin. Ngunit, hinarang sila ng mga Benjaminita at bago gumabi ay nalagasan sila ng 22,000 na kawal. Question. Sa unang battle ng Israelites
versus Benjamites, sino po ang nanalo? Benjamites or Benjaminites dahil nalagasan o napatay po nila ang 22,000 na Israelites. Imagine, ilan po kanina ang Benjamites? 26,700. Ngayon, halos kapareho ng bilang nila yung napatay nila. Kaya panalo po sila sa unang laban. Amen! Gayunman, hindi sila nasiraan ng loob. Amen. Hindi nasiraan ng loob ang mga Israelita. So ano po ang first lesson natin dito? Number 1, basahin niyo po yan. Unity without God is dangerous. Amen. Nakita niyo po yung sabi ko kanina, lulusot sila na hindi nila tinanong si Yahweh kung lulusot sila. Ang tanong nila agad, sino ang lulusot? Amen. So nagkaisa ang Israel, the 11 tribes versus the Benjaminites. So kung titignan natin, mukhang tama naman yung kanilang gagawin. Amen. Kasi may justice dahil nagkasala ang mga Benjaminites. Amen. Nakita rin natin na may unity or pagkakaisa ang mga ito. At meron po silang righteous cause. Kasi nga, nang rape o nang gahasa po ang mga papatay nila. Amen. Subalit, may kulang. Ang tanong, saan sila nagkulang? Ayan. Hindi nila hinanap agad ang puso ng Diyos. Amen? They asked, who shall go first? Sino ang mauuna? Not, Lord, should we even fight? God, lalaban po ba kami? Amen? So what can we learn from this part of the story? Lesson, minsan, kahit na united tayo o united ka, kung wala si Lord sa center, delikado ang laban na yun. Amen! Sometimes, kahit magkaisa tayo as a church na gawin ang isang bagay, kung hindi yun sinabi ni Lord na gawin natin, tayo ay napapahamak, kagaya nung nangyari sa Israelites sa unang laban nila. Amen! Next question. Dahil natalo sila sa first laban, ang tanong, lalaban po ba sila ulit? Or tama na kasi natalo sila eh. Amen. Let's continue reading the story. Kinabukasan, pangalawang araw na po ito, day 2. Muli silang pumanay sa dating lugar. Ngunit, bago magsimula ang labanan, ayan na, dumulog muna sila kay Yahweh sa tabernakulo sa Bethel at maghapong lumuha. Itinanong nila kay Yahweh, take a look at the question for the second time or second day. Ano po yung tanong nila? Muli po ba namin lulusubin ang mga kapatid namin Benjaminita? Nakita niyo po, somehow nabago na po yung question nila. Hindi na po nila tinanong sino po ang unang lulusog o pangalawang lulusog. This time, tinatanong na nila kasi nga nakita na nila nagkamali sila sa unang laban. So this time, they asked the right question. Should we even fight? Balikan nyo nga po yung inyong mga prayer requests o yung mga tanong kay Lord. Minsan ba yung tanong ba natin ay pinangunahan na natin yung sagot, pero yung una dapat na sagutin ng Diyos ay hindi pa natin tinatanong? Nakakarinig po ba tayo doon? Tignan nyo po, sa second fight, ang tanong, tinanong na ba nila si Yahweh kung luluso pa sila or hindi? Yes or no? Yes, ito nga po nililink ko po, kaya nga po yellow po siya, kasi yan po yung question ni Lord. Amen! Ang tanong, ano po ang sagot ni Yahweh? Oo ba o hindi? So sabi mo, oo. Oo, dapat yun na lang binabasa natin, di ba? Hindi ko binabasa yung Bible nyo. Oo, sabi ni Yahweh, lusubin nyo silang muli. So, meron na po bang confirmation or sagot na direct si Lord na lulusog sila this time? Yes or no? Yes. Question, sino pa po ang nakakasunod sa pangalawang laban? Amen. Baka naiwan pa po kayo sa first laban, tapos na po yun. Amen. Move on na po tayo sa second fight. Amen. Verse 24. Kaya muli nilang nilusog ang mga Benjaminita. Ngunit, ano po, for the second fight, tanong, sino po ang nanalo? Sino sabi Benjaminites? Amen.
Ngunit muli silang sinalubong ng mga ito ng mga Benjaminites sa labas ng Gibea. At sa pagkakataong ito, ilan po ang namatay ng Israelites? 18,000. Sino ulit ang nanalo? Benjaminites for the second battle. Question, sinabi ba ni Lord na lulusog sila? Yes or no? So this is now the second lesson that we can learn from this part of the story. Let's read. Sometimes you will experience defeat even if you are doing the will of God. Amen. Naniniwala po ba kayo na hindi kayo sinabi ni God na go kayo, ay lagi kayong manalo. Amen. Sometimes inaalaw ni Lord na tayo po ay matalo para mas lalo tayong magkaroon ng pananampalataya at katatagan o kalaliman ng pananampalataya sa Kanya. Amen. Na-experience nyo na ba yung nagtanong kayo kay Lord at humingi kayo ng confirmation at meron talagang confirmation. Pero nagtataka kayo kasi no o katalunan or mali or hindi maganda yung naging outcome nito. Amen. Say for example, ang naalala ko po dito, yung tanong ko kay Lord nung bumagsak ako ng bar exam, ng board exam. Kasi ang tanong ko sa Kanya, Lord, gusto mo ba talaga akong maging abogado? Amen. I know at some point He told me yes. Amen. So I took the bar. But how come when I took the bar, I failed the bar? Bumagsak ako. Amen. So, tapos na po ba yung kwento natin kapag natalo po tayo? Hindi pa. Amen. Dahil kung will talaga ni Lord na mangyari yun sa'yo, mangyayari yun kahit matatalo ka sa mga unang laban mo. Amen. Yes po ba? Sino na po dito ang mga natalo sa mga unang laban nila? Pero eventually nakita nila, ay, mangyayari din pala. Kasi will niya pala talaga. Amen. Si Darian. Oo, kasi praise din kasi nakanala po siya ng bronze. Palapahan natin si Sister Darian for taking prize sa STOW City dahil nanalo po siya sa ping-pong. Ay, ping-pong ba? Table tennis. Sorry, table tennis. At siya po ay nakakuha ng bronze medal. And I think it is next year gold na. Amen. Para talaga sa palarong bansa. Siya na magre-represent sa Region 1. Amen. Praise God. We pray that in Jesus' name. Ayan. So, basahin po natin yung second point natin. Sometimes, you will experience defeat even if you are doing the will of God. Amen. Sometimes may mga disappointment or parang hindi nangyari, pero will pa rin ni Lord yun. Maghintay lang tayo. Amen. Okay, so dahil natalo sila sa second na laban nila, basahin natin ang susunod na mangyayari. Kaya this time, after nilang matalo for the second time, nagpunta sila sa Bethel at doon nanangis, umiyak sila kapatid. Nanatili silang nakaupo sa presensya ni Yahweh at magtapong hindi kumain. Nag-fasting sila. Naghain sila ng mga handog na susunugin at handog na pangkapayapaan. Nag-offering sila. Nag-fasting sila. Umiyak sila sa Diyos. Muli silang sumangguni kay Yahweh for the third time. Amen. Noon, ang kabanatipan ng Diyos ay nasa Bethel. Nakita niyo po yung Bethel kanina, malapit po sa Benjamin at sa Judah na part. At sa pag-iingat ni Phinehas, yung anak ni Eleazar, na ako ni Aaron, ang nandoon po kanilang high priest. At tanong nila for the third time. This is the third question. Ano yung tanong nila? Sorry, hindi ko na-highlight. Lulusubin po ba namin muli ang mga kapatid namin Benjaminita o titigil na kami? Tama po ba yung question nila? Yes. Again, yes na. Tama ulit dahil nga po they ask kung lulusog sila o hindi. Hindi nila tinatanong, parang ganun sa unang maling tanong nila na kung sino ang lulusog. Question, ano ang sagot ni Yahweh? Ano po yung sagot ni Yahweh? Oo, hindi. Yes. So sumagot si Yahweh, lumusog kayong muli at bukas ng umagay, pagtatagumpayin ko na kayo sa laban sa kanila. So nakita niyo po dito how on the third answer ni Yahweh, mayroon ng assurance of victory. May pangako na magtatagumpay ka na. Kaya po yan,
naka-quote at naka-yellow dahil nakikita niyo po ba sa Old Testament, direct ang kinakausap ng Diyos ang mga tao and not through a Holy Spirit or not even through Jesus Christ sa New Testament. Amen? That's how the relationship is so personal with the Israelites and God. Ayan, so lumusog kayong muli at bukas ng umagay, wow, I claim it in Jesus' name, pagtatagumpayin po na kayo laban sa kanila. Amen! Praise God. Di ba sometimes na-feel natin yan kung may pinapagawa si Lord bago pa dumating yung result, kiniklaim niya na kasi alam niyo para kay Lord yun at talagang pinanako niya na naibibigay niya yun sa atin. Amen! Parang yung ticket or yung pagpunta ng Amerika, kina Brother Winston at Sister Lucy, it took them 5 years para maghintay sa sinabi ng Diyos na dadalhin ko kayo sa Amerika. Akala ni Sister Lucy, 6 months lang, makakaalis na siya. Excited po siya, or even 1 year lang. Ako din personally, akala namin ganun kadali. Hanggang sa nagkaroon ng delay. Pero ang promise ni Lord, oo, pupunta kayo. Amen! But along the way, we experience defeat. And the third lesson that we can learn from this, yung sila po ay nag-fasting, umiyak, nanangis, nag-offering, we have to surrender before God brings victory. Amen. Bago daw ibigay ng Diyos ang katagumpayan, kailangan muna natin isuko ang laban na yon sa ating Diyos. Amen. Parang wala po nag-amen. Parang ayaw mo pong isuko. Parang, hindi ako, kaya ko yun. Kaya hindi ko surrender. Kaya hindi ako humingi ng strength sa Kanya o kaya hindi ako mag-pray, mangyayari, mananalo ako. Magaling kaya ako. Nagpuyat kaya ako ng ilang araw para manalo sa table tennis. Silo kaya ko to, no? Kasi ganun tayo minsan. Pero kung hindi natin isusurrender na, Lord, hindi ko to kaya eh. Walang kwenta tong kalakasan ko kung hindi mo ako sasamahan o hindi ko magpapanalo sa akin. Amen! Kaya sabi po ito, surrender. Sabihin niyo nga po, surrender. Surrender bago ibibigay ng Diyos sa atin ang tagumpay. Amen. Napansin nyo na yung moment na lumukod na kayo kay Lord, yung talagang sinabi, Lord, hindi ko na kaya, ko nang bakala. At iniyak-iyak nyo yun, tsaka talagang sa nasagot yung tanong natin, sino po din naka-experience na yun? Kasi alam nyo ako, ang dami ng part ng buhay ko na na-experience ko yun, kung kailan talaga ako napaluhod na hindi ko na kaya, Lord, parang naiyak mo na, tsaka mo makikita na eventually sasagutin niya. Amen. Kasi kung meron pa tayong part sa buhay natin na hindi ako masyadong mag-pray or hindi ako lumapit kay Lord, kaya ko to. Di ba may sometimes ganun po tayong attitude? Ayan. Dito nagbago ang lahat sa pangatlong battle nila. Amen. Ano ang nangyari sa pangatlong laban nila? Umiyak sila. Nag-offer sila, nag-fasting sila. Amen. Nag-offer sila ng mga sacrifices. At saka tinalong nila si Lord, Lord, shall we go again? At sumagot ang Diyos. Sa English version, go, for tomorrow I will give them into your hand. So ano ang third lesson natin sa part ng kwentong ito? Victory comes not from strategy, but from surrender. Amen. Ulitin nyo nga po yan. Victory comes not from strategy, but from surrender. Hindi daw nangyayari ang katagumpayan dahil sa kagalingan natin o sa mga technique natin o yung iba kasi pampaswerte. Di ba gano'n yung may mga kung ano-ano pang ginagawa bago manalo or pumasa. Subalit, ang pagsuko ng bagay na ito sa Diyos ang talagang magbibigay sa atin ng katagumpayan. Amen! Question. Paano nila matatalo ang Benjaminites sa pangatlong laban nila? Nabasa niyo na po ba itong kwento? Kasi babasahin natin ngayon at nakikita natin how the strategy o yung technique na gagawin nila ay halos pareho doon sa mga naunang strategy na ginawa na nila. Paano yung strategy na yon? Di ba may pinauna sila na kunyaring kalaban nila? Kaya pumunta sila sa laban na yon, hindi nila alam yung mga kalaban pala talaga nila ay nandoon sa lugar nila para yung mga soldier nila ay aalis sa lugar na yon at ang may iwan na lang doon yung mga babae. At pag wala na yung mga sundalo dahil pupunta sila doon sa lugar na akala nila andoon yung tunay na kalaban, tsaka palang lulusog ang mga Israelita
sa bahay o lugar ng mga kababaihan nila na papatayin nila. Amen! Ganon po ang mangyayari dito sa kwentong ito kung paano nila matatalo ang mga Benjaminites. So let's read! Subalit before that, ang tanong, kanino galing ang wisdom na yon? Kaya nila natalo yung Benjamites. Kay Lord, amen. Ang strategy na ito, ang wisdom, ang kasagutan sa tanong natin ay galing sa Diyos. Kailangan lang natin isuko sa Kanya ang laban natin. Amen. Dahil magbibigay siya ng solusyon at ng kasagutan at daan para sa ating mga pagsubok na kinakaharap. Amen. Let's read verse 29. Ang mga Israelita ay naglagay ng mga kawal ng kubi sa palibot ng Gibeya. Nang ikatlong araw, third day ng kanilang battle, muli nilang sinalakay ang mga Benjaminites. At tulad ng dati, sila'y sinalubong na naman ng mga Benjaminites hanggang mapalayo sa bayan. May ilang Israelitang napatay sa sanggaan papuntang Israel at Gibeya at sa labas ng lungsod. Humigit kumulang na 30. Dahil dito, iniisip ng mga Benjaminita na nadaig na naman nila ang mga Israelita for the third time. So hindi nila naisip na nagpahabol lamang pala yung mga ito upang lumayo ang mga Benjaminita sa kanilang lungsod. Nakakasunod po ba kayo sa kwento? Maganda po ba yung pagkwento ko, Charot? Pinapasa ko lang po, ginagandahan ko po yung pagpasa para hindi ako mayroon mag-explain. Okay, verse 33. Ang mga Israelitang nagpahabol ay nagtipon-tipon sa Baal Tamar. Samantala, lumabas naman sa kanilang pinagtatabuan sa palibot ng Gibeya ang may 10,000 na pawang piling mandirigma ng Israel. Sinalakay nila ang lungsod. Ayun nga, kasi nga umalis yung mga Benjaminites sa city nila. Naging mahigpitan ang labanan. Hindi alam ng mga Benjaminita na malapit na silang malipol. Ang mga Israelita ay pinagtagumpay ni Yahweh. At ang araw na iyon ay napatay nila ang ilan po? 25,100. Ilan po sila kanina? 26. Noon na lamang nila nakita na natalo na pala sila ng mga Israelita. Question, familiar po ba yung kwento or strategy ng pagkakapanalo po nila? Amen. Na-encounter niyo po ba sa buhay ninyo na nung sinuko niyo na yung problema niyo kay Lord, eventually, dahan-dahan, hindi niyo ma-explain or maunawaan kung paano kayo nakakalusot sa pagsubok o pinagdaraanan niyo na yon. Subalit alam niyo na dahil sa grasya ng Diyos, kaya niyo napagtatagumpayan. Amen! Umatras ang malaking bahagi ng hukbo ng Israel sapagkat nagtiwala na sila sa mga lalaking tinatambang nila sa palibot ng Gibeya. Nang malayo na ang mga Benjaminita, sinalakay nga nila ang lungsod at pinatay ang lahat ng taga-roon. May usapan ang mga Israelitang umatras. Tandaan niyo po ito kasi connected po ito sa next na kwento. May usapan ang mga Israelitang umatras at ang mga nakatambang sa palibot ng Gibeya na kapag may nakita silang makapal na usok sa Gibeya, haharapin na nila ang mga Benjaminita. Ayan, another similar technique and strategy na ginawa nila noon. Noon, ang mga Benjaminita ay nakapatay pa ng 30 Israelita. Kaya iniisip nilang malulupig na naman nila ang mga Israelita. Ayan, for that part, parang nananalo na naman yung mga Benjaminites. At lumitaw nga ang makapal na usok mula sa Gibeya. Nang lumingon ang mga Benjaminita, nagtataka sila nang makita nilang nasusunog na yung bayan nila. Kasi nga doon sa war, na akala nila doon yung kalaban nila, nananalo sila. Pero yung iniwan nilang lugar ay nasusunog na at namamatay na yung mga kasama nila doon. So sinamantala naman ito ng mga Israelita. Hinarap na nila ang mga kaaway. Kaya nalito ang mga Benjaminita at nagtangkang tumangkas patungong kaparangan sa bundok ay sa wilderness or sa field. Ngunit pinalibutan sila ng mga Israelita at hindi nilubayan ng pagtugis hanggang sa silangan ng Gibeya. So, fourth wisdom and lesson that we can learn from this part of the story. Let's read.
Righteous anger can still lead to defeat. Ibig sabihin, kahit na yung galit mo ay may katarungan or may dahilan at mayroong justisya or mayroong dahilan, maaari pa rin itong magdulot ng pagkatalo kung hindi po ito kalooban ng Diyos. Amen. Makikita natin sa kwento, galit sila ang mga Israelites. And rightly so, dahil nga may kasalanan ang mga Benjaminites. Pero, kahit tama ang dahilan nila, natalo sila ng 2 beses. First battle, talo. Second battle, talo ulit. Bakit? Ang tanong, bakit? Because they relied on their strength, not on God's will. Nakita niyo po yung sinasabi ko kanina na kung isusuko natin sa Diyos yung battle natin, magkakaroon tayo ng strategy na galing sa Diyos dahil hindi enough yung kalakasan natin para manalo tayo. Amen! Ang mali nila, umasa sila sa kalakasan nila at hindi sa kalooban ng Diyos. Amen! So what is the lesson again that we can learn from this story? Hindi sapat na tama ka. Kailangan naka-align ka sa Diyos. Ulitin nyo nga po yun, hindi sapat na tama ka. Kailangan naka-align ka sa Diyos. Kahit tama yung pinaglalaban mo sa mata ng mundo o sa mata ng batas ng mundo, ng lupa ng bansa mo, kung hindi yun naka-align sa kalooban ng Diyos, tayo po ay matatalo. Amen! So pagpatuloy po natin yung kwento, malapit na po tayo matapos, verse 44. Ang napatay sa mga pinakamagagaling na kawal ng mga Benjaminita ay umabot na naman sa 18,000. Ang iba'y nakatakas papuntang Ilam sa batong malaki ng Rimon. Ang napatay sa daan ay another 5,000. Patuloy silang hinabol ng mga Israelita at nakapatay na naman sila ng 2,000. So lahat-lahat ng napatay na Benjaminita ng araw na iyon ay 25,000 na pawang mga matatapang na mandirigma. So ilan sila kanina? 26, naging ilan na lang po? 25,000. Last point. Let's read. Surrender early, because the more we continue to sin against God, the more we suffer. Amen. Kaya sinabi ko po kanina na natapos na sana yung kwento kung nung una pa lang isinuko na ng mga Israelita, ay mali, Benjaminita, yung mga kapatid nila na ng kasala at ng rape. Dahil hindi nga po nila isinuko at mas lalo pa po silang nagkasala at pinanigan pa nila yung kasalanan, ano po ang nangyari? Nauubos po sila. Imagine 25,000 tayo sa family, tapos mamaya 600 na lang. Mga kapatid, sa last verse, mag-e-end po dito, sasabihin, 600 na lang ang Benjaminites. Halos mawala o maubos at makonsider na po silang lost tribe. Amen, nakita niyo po? So sabi po dito, sa umpisa pa lang, kung nakikita na natin na tayo ay nagkakamali, o mayroon tayong nagawang mali sa Diyos, we have to surrender na. Because the more we continue to sin against God, the more we suffer. Amen. Because suffering and punishment is the consequence of our sin and fault and shortcomings. Amen. Praise God. Pasahin nga ulit to. Surrender early. The more we continue to sin against God, the more we suffer. Kaya nga po nasa atin yung Holy Spirit para sabihin niya sa atin na nagkakamali tayo. Amen. Kasi kung wala po yung Holy Spirit sa atin, manhid po tayo sa kasalanan. Kahit gaano kalaki ang kasalanan na yan, pumatay ka ng tao, makipag-kismisan ka, mahihirapan tayo sumunod sa Diyos dahil nga po, hindi natin tinanggap ang Panginoong Jesus na siyang magbibigay sa atin ng banal na Espiritu upang i-rebuke tayo, i-correct tayo sa mga mali natin ginagawa. Amen! And last verse, finally. Last 3 verses, let's read.
Ang napatay sa mga pinakamagaling na kawal na Benjaminita ay umabot sa 18,000. Ang nakatakas sa batong malaki ng Rimon ay, ayan, ilan na lang po ang Benjaminites na mabubuhay at ang mga ito ay nanatiling roon ng 4 na buwan. Binalikan ng mga Israelita ang iba pang Benjaminita at pinatay lahat, pati ang mga hayop. Pagkatapos, sinunog nila ang lahat ng bayang sakop ng Benjamin. What a tragic story. Question, first time niyo po ba itong ma-encounter na kwento? Amen. Grabe po yung nangyari. No? Ganito pala yung nangyari sa mga Benjaminites. At sila pala talaga yung unang tribe na sinampulan ng Diyos at ng Israel. Amen. Sila ang unang tribo na halos maubos at mapatay dahil sa kanilang kasalanan. Praise God. At dyan po nagtatapos ang ating kwento. Palapakan po natin ating Panginoon. Subalit, hindi ko po ito tatapusin pa dyan dahil mayroon pa akong huling tanong sa inyo. Question. Were the Benjamites a lost tribe? Amen. Kasi po, kung ipagpapatuloy po natin yung kwento sa Old Testament or sa Bible, mawawala at hindi na po matitrace ang ibang lahi ng mga Israelita na mga tribo. Kaya tatawagin ko silang lost tribe. Question, isa po ba sa mga magiging lost tribe ang Benjamin? Yes or no? Sino po nagsabing yes? Yes. Sino po magsabing no? Ito na po ba ang simula? Ang hudyat na mababawasan na ang mga Israelita, and for the first time, mayroon tayong unang lost tribe at sila ang mga Benjaminites. Is that correct? Yes. No. Amen. Praise God. Sabi po dito, despite the events of Judges chapter 20 and 21 next Sunday, the tribe of Benjamin was not considered a lost tribe. Amen. Ilan po ang tribe na mawawala sa mga Israelita? 2 daw yung mawawala. Ilan po ang matitira? Ang tribe po ba ng Judah may iwan? Yes, kasi magagaling sa kanya si Jesus. Alam niyo po, ang matitirang tribe na lang po sa kanila. Ngayon pala gusto ko na pong sabihin sa inyo, kasi may encounter natin to sa mga succeeding series natin sa Old Testament. Pag sinabing lost tribe, lahat po sila nawala. Ang hindi lang po nawala ay ang Judah, Benjaminita, at ang mga Levites. The rest, nawala na. Imagine, ano lang po yung hindi nawala na tribe? Judah, the Benjaminites, and the Levites. The rest, sina Ruben, sina Gad, sina Manase, o kung sino pa yung makilala yung tribe ng Israelites, nawala na po sila sa kingdom ng Israel na pinamumunuan ni Yahweh. Grabe no? Akala natin sa kwentong ito, tapos na ang mga Benjaminites. You know what? When I was reading this verse, akala ko talaga lost tribe ang Benjamin. And I thought, dito pala magsisimula yung tinatawag na lost tribe. Kasi magsisimula na silang malagasan. At ang unang palang mawawala sa kanila ay ang Benjaminita. And therefore, I researched, sino ba ang mga lost tribe? At nagulat talaga ako nung nalaman ko na nawala pala lahat ang tribe. At ang hindi lang nawala ay ang mga Benjamites, Judah, at ang mga Levites. Amen. Tingnan niyo po Grabe no, akala natin sa buhay natin, maksalanan tayo na wala tayong kwenta. Kasi nga, salo tayo sa lipunan. Amen. Hindi natin alam, sa atin pala, maiiwan ang tribe na itataas ng Diyos. Amen. Kaya alam niyo, to tell you honestly, when I was reading this story, mas nakaka-relate ako sa mga Benjaminites as compared sa mga Israelites. Kayo po ba, nakaka-relate po ba kayo sa Benjaminites na nagkasala kayo? Amen. And therefore, kailangan kayong parusahan. Amen. Akala niyo tapos na yung kwento ninyo kasi nga nagkasala tayo. Amen. So, balik dito, makikita natin na ang mga Benjaminites, yung 600 po na matitira sa kanila ay dadaming muli. Pag-aralan po natin yan next Sunday kung paano sila magkakaroon ng asawa at paano dadami ang Benjaminites. Again, another major point, number 2.
Ang unang hari po nila, sino po? Si Saul. Ang first king ng Israel, si Saul, ay isa po siyang Benjaminites or Benjamites. At ang apostle na gagamitin ng Diyos ni Jesus para makarating sa ating mga hintil ang salita ni Yahweh, ang gospel of salvation through Jesus Christ ay walang iba. Sino po? Si Paul. At si Paul ay isa po? Again, Benjaminites po siya. Nakita niyo how akala natin useless yung tao kasi nga pangit yung past niya, makasalanan siya, useless na yun, mamamatay mo kaya ano yun, mapupunta sa impyerno. Amen. Pero grabe yung gagawin para sa kanila ni Lord eventually. So sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, hindi pa tapos ang kwento mo. Pinapatawad ka ng Diyos ngayon. At itataas ka niyang muli. Amen. Praise God. Palapakan natin ating Panginoon. At makikita natin na ang may iwan na lang na tribe ng mga Israel ay of course ang Judah at ang kaisa-isang tribo na sasama sa Judah para itaas si Yahweh ay sino po? Ang mga Benjaminites. Kaya sa mga susunod na kwento sa Old Testament, mahahati po ang Israel sa dalawang tribe or dalawang bansa. Una, yung Judah and Benjaminites as one king with the Levites and the rest, yun yung tinatawag na general na bansang Israel. Amen! Parang for example, di ba yung bansang Korea, nahati siya sa dalawa, may South Korea, may North Korea. Mangyayari po yan mamaya sa Israel, makahati po sila sa dalawa. Yung isang bansa nila ay yung the rest ng tribes at yung talagang bansa na itataas ni Yahweh at gagamitin ni Lord dahil ang gagaling sa kanila si Jesus ay yung tribe of Judah, Benjaminites, and the Levites. Amazing po, di ba? So, we are not lost. Amen. Sometimes we see ourselves nearly destroyed. Parang putol na, patay na. Naalala niyo po yung puno ng malunggay? Yung malunggay, kasi na-miss talaga ako sa puno ng malunggay kasi pag kinat mo na siya, akala mo patay na yung puno. Kasi eventually, tutupo na naman siya, kaya nag-awit ako ng kapitbahay ko kasi may malunggay siya. At lagi ko pinapatanggal yun kasi nga makaka-affect yun sa fence. Okay, nakaka-amaze kasi akala mo patay na yung puno kasi nga chinap-chap na siya. Then eventually, from that puno, a remnant will preserve and arise and evolve from it. Amen! At eventually, magugulat ka na lang na restore na yung akala mo patay na. Parang yung malunggay, akala mo nung chinap-chap patay na, tapos mamayang tas-tas na naman niya. Amen! Nakikita niyo po ba yung sarili niyo sa ganong sitwasyon na parang akala mo wala naman na akong silbi sa mundo? Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, wala ka bang silbi? Or feeling mo wala kang silbi? Sabi mo nga na, kapatid, wala kang silbi. Charot. Sabi mo nga, kapatid, may silbi ka sa Diyos. I-restore ka niya. Amen. Palpakan natin ang Panginoon. And therefore, God preserved Benjamin for a purpose. Ganun din po tayo. Kaya po tayo buhay pa at hindi pa po tayo namamatay kahit na parang walang kwenta na yung buhay natin or makasalanan tayo dahil hindi pa po tapos ang Diyos sa atin at may purpose pa po tayo. Amen. Sabi nga ni Pastor Noel, don't tell your story so soon or too soon. Huwag mo pang tapusin yung kwento mo dahil hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Amen? Amen. And last question, nasaan si Jesus sa kwentong ito? But before that, we can see that Judges 20 shows us a painful truth. That even God's people, tayong mga anak ng Diyos, ay nagkakamali tayo sa definition ng hustisya or sa pagbibigay ng hustisya sa ating mga kapwa. Amen. Kahit tayo, nagkakamali tayo sa pagpaparusa natin or sa pag-punish ng kapwa natin. And even righteous anger, yung mga galit natin, kahit may punto yan or tama yan, ay napukos sa atin ng pagkasira or distraction. And that's why we need a better judge.
And that judge is Jesus. Because sabi nga po sa Romans chapter 12, verse 19, vengeance is mine, says the Lord. Ang Diyos na po ang bahalang magparusa sa atin o sa kanila kung ano man po yung nagawa nilang kasalanan. Amen. We should not take or put the law of God especially into our own hands. Amen. Let God's vengeance prevail. Amen. And last question, na-picture niyo po ba yun? Where is Jesus in the story? Jesus is the perfect judge, the righteous warrior, the merciful Savior, because instead of destroying us, He died for us. Amen. Instead na tayo ay parusahan niya o patayin niya, siya po ang namatay para sa atin. Amen? Hallelujah. To God be the glory. Palapakan po natin ang ating Panginoon.